Isang napagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa Gasolidra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umaga nito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoon Jesucristo. Ang ating pagbubulay-bulayan sa magandang umagang ito ay matatagpuan sa Juan, Kapitulo 13, talatang 34 hanggang 35. Ito ang sinasabi, "Isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayong inibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Tayo po ay manalangin. Diyos na mapagmahal sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa isang gabing nagdaan na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Panginoon, sa umagang ito, patuloy akong lumalapit sa inyo upang ilapit ko ang mga kaibigan namin na may mga karamdaman. Panginoon, hindi ko man sila kilala, pero alam mo, Panginoon, kung sino-sino sila. Dalangin ko, O Diyos, na abutin mo ang kanilang mga katawan upang sila, O Diyos, ay magsigaling. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon, dahil nagkaroon ng holiday, kaya ngayong araw na ito ay babalik na naman kami sa aming mga trabaho. Lord, ingatan mo kami, lalong-lalo na sa aming pagbabiyahe patungo sa mga trabaho, Panginoon. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan, sa mga pagsubok sa buhay. Bagkus kami iyong proteksyonan upang kami, O Diyos, ay hindi maligaw ng landas. Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam sa aming mga puso, Panginoon. Kaya sa iyo namin ito pinagkatiwala, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ang siyang maging protector namin, Panginoon. Panginoong Diyos, dalangin ko, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nasa mga lansangan, naghahanap buhay. Ingatan mo sila, Panginoon. Ang mga nagdadrive o mga drivers ng jeep, ng taxi, at motorcycles, taxi, Panginoon. Patuloy mong ingatan ang bawat isa. Ilayo mo sila sa kapahamakan, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng inyong banal na Espiritu. Amin din inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga nagsiselebrate ng kanilang mga birthday ngayong araw na ito. Pagpalain mo po, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Naway marami pang kaarawan ang kanilang mararanasan upang sila, O Diyos, ay makapaglingkod sa inyo at sa kapwa.
Gayon din po, Panginoon, ang mga nag-celebrate ng kanilang kasal, mga wedding anniversary. Patuloy mo po silang pagpalain bilang mag-asawa, Panginoon. Naway ang kanilang sasama ay patuloy mong pagpalain, Panginoon, upang ikaw, Diyos, ang siyang maging sentro ng kanilang mga buhay sa kanilang pagsasama, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aking dalangin ng may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang Nobel Prize winner na si Elie Wiesel ay nagpapagaling noon sa hospital matapos maoperahan sa puso. Nang bisitahin siya ng kanyang 5 taong gulang na apong lalaki, nang tingnan ng bata ang mga mata ng kanyang lolo, nakita niya ang sakit na nararamdaman nito. Lolo, tanong niya, kung mas mamahalin ba kita, mababawasan po ba ang sakit na nadaramdaman mo? Itatanong ko rin iyan ngayon, mga kaibigan. Kung mas mamahalin ba natin ang ating tagapagligtas, mababawasan ba ang pagdurusa natin? Noong sinabi ng tagapagligtas sa kanyang mga disipulo na sumunod sila sa kanya, kasalukuyan pa nilang sinusunod ang batas ni Moses, kabilang na ang mata sa mata at ngipin sa ngipin. Kung dumating ang tagapagligtas upang ganapin ang batas na iyan sa kanyang pagbabayad sala, nagturo siya ng mga bagong doktrina. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Pagpalain ninyo sila na sumusumpa sa inyo. Gawan ninyo ng mabuti sila na napupuot sa inyo. At ipanalangin ninyo sila na may masamang hangarin sa paggamit sa inyo at umuusi sa inyo. Tinuruan ang mga disipulo na talikuran ang mga kaugalian ng likas na tao at maging mapagmahal at mapagkalingang gaya ng tagapagligtas at palitan ng pagpapatawad, kabaitan at pagkahabag ang pagtatalo. Ang bagong utos na mangag-ibigan sa isa't isa ay hindi lamang madaling sundin. Nang mabahala ang mga disipulo tungkol sa pakikihalubilo sa mga makasalanan at ilang uri ng mga tao, matyagang itinuro ng tagapagligtas, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay akin ninyong ginawa. Ay sa akin ninyo ginawa, mga kaibigan. O tulad ng ipinaliwanag ng mga propeta, kung kayo'y ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa, kayo ay nasa paglilingkod ng inyong Diyos. Bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas, mga kaibigan, sa mga huling araw, lumalapit tayo sa Kanya kapag minamahal at pinaglilingkuran natin ang mga anak ng Diyos. Sa paggawa natin nito, maaaring hindi natin maiwasang dumanas ang ating espiritual na pagdurusa.
Kahit dumaranas tayo ng mga pagsubok, nakadarama tayo ng galak at kapayapaan. Ang ating pagmamahal at paglilingkod bilang Kristiyano ay likas na nagsisimula sa tahanan. Mga magulang, kayo ay tinawag na maging mapagmahal na mga guro at missionary sa inyong mga anak at mga kabataan. Sila ang mga investigator ninyo. Responsibilidad ninyo silang tulungan na magbalik loob. Sa katunayan, lahat tayo ay naghahangad na magbalik loob. Na ang ibig sabihin ay mapuspos ng pagmamahal ng tagapagligtas. Sa pagsunod natin kay Jesucristo, mga kaibigan, ang kanyang pagmamahal ang naghihikayat sa atin na magtulungan sa buhay na ito. Hindi natin ito magagawa ng mag-isa. Narinig na ninyong ibinahagi ang kawikaang ito mula sa Quaker. Buhatin mo ako at bubuhatin kita. At magkasama tayong aangat bilang mga anak ng Panginoong Hesukristo. Sinisimulan natin gawin ito kapag nabinyagan tayo. Ipinapakita na handa tayong magpasan ng pasanin ng isa't isa nang ang mga yaon ay gumagaan. Ang pagtuturo sa isa't isa ng doktrina ng kaharian ng Diyos ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at paglilingkod sa isa't isa. Mga magulang at mga lolo at lola, nanlulumo tayo sa mga nangyayari sa ating mundo na hindi itinuturo sa mga paaralan ang kagandahang asal. Ngunit marami tayong magagawa, mga kaibigan. Maaari nating samantalahin ang mga pagkakataong maturuan natin ang sarili nating pamilya o mga anak. Ngayon, huwag palampasin ang mga pagkakataong ito. Kapag may pagkakataon para maibahagi ninyo ang mga naisip ninyo tungkol sa Ibanghilyo at sa mga pag-aaral ng buhay, itigil na muna ang lahat ng ginagawa ninyo. Maupo at kausapin ang inyong mga anak at apo. Hindi tayo dapat mag-alala na hindi tayo mga dalubhasa sa pagtuturo ng Ibanghilyo. Walang training o class o manual ang higit na makakatulong kaysa sa personal na pag-aaral ng banal na kasulatan. Pagdarasal, pagninilay-nilay, at pagnanais na magabayan ng banal na Espiritu. Gabayan kayo ng Espiritu. Ipinangako ko kasama sa tungkulin ng magulang ang kalayaan, ang kakayahang makapagturo sa mga paraang angkop sa inyo at sa inyong mga anak. Tandaan, ang kapangyarihan ng Diyos na impluwensyahan tayo ng tama ay ang kanyang pagmamahal. Tayo'y nagsisibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Mga kabataan, kayo ang ilan sa ating pinakamahusay na guro ng Ibanghilyo. Pumupunta kayo sa simbahan para matuto upang pag-uwi ninyo ay maturuan at mapaglingkuran ninyo ang inyong pamilya. Mga kapitbahay at mga kaibigan, huwag kayong matakot. Manalig na mapatutuhanan ninyo ang alam ninyong totoo. Isipin ninyo kung paano lumalakas
ang espiritualidad ng mga full-time misyonero dahil sa tapat nilang pamumuhay. Inuukol ang kanilang panahon at mga talento at nagpapatotoo upang mapaglingkuran at mapagpala ang iba. Sa pagbabahagi ninyo ng patotoo tungkol sa Ebanghelyo, lalakas ang inyong pananampalataya at madadagdagan ang inyong tiwala. Ilan sa mga titinding paglilingkod natin bilang Kristiyano, mga kaibigan, ay nagagawa kapag nagdaraos tayo ng pag-aaral ng banal na kasulatan ng pamilya, panalangin ng pamilya, at mga family council meeting. Sa loob ng mahigit 100 taon, hinihikaya tayo ng mga lider ng simbahan na maglaan ng oras bawat linggo o araw nang walang gumagambala. Ngunit marami pa rin sa atin ang nagpapalampas ng mga pagpapalang ito. Ang family home evening ay hindi oras para magsermon sina inay at itay. Ito ang oras para makapagbahagi ang pamilya sa mga simpleng konsepto at karanasan upang matulungan ang ating mga anak na matutong magmamalasakit, magbigayan, magkasiyahan, magbahagi ng patutuo at tumatag at umunlad ng magkakasama. Sa pagdaraos ng family home evening bawat linggo, madaragdagan ang pagmamahal natin sa isa't isa at mababawasan ang ating pagdurusa. Alalahanin natin na ang pinakamahalagang magagawa natin sa ating mga pamilya ay sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa tuwing pagalit tayong magtataas ng boses, iniiwan ng Espiritu ang mag-asawa at mga pamilya. Kapag nag-uusap tayo ng may pagmamahal, maaaring mapasa atin ang Espiritu Santo. Alalahanin din natin na sinusukat ng mga ating mga anak at mga apo ang ating pagmamahal batay sa oras na inuukol natin sa kanila. Higit sa lahat, huwag mawalan ng pasensya at huwag sumuko. Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na noong hindi sinunod ng ilan sa mga espiritong anak ng Ama sa langit ang kanyang plano, ang kalangitan ay tumangis. May mga magulang na nagmahal at nagturo sa kanilang mga anak na tumangis din nang magpasya ang kanilang mga anak na malalaki na huwag sumunod sa plano ng Diyos. Ano ang magagawa ng mga magulang? Hindi natin maipagdarasal na mawala ng karapatang pumili ang isang tao. Alalahanin ng ama ang alibughang anak. Tingnan natin ang alibughang anak. Ang ama ay matyagang naghihintay sa kanyang anak na makapag-isip at hinihintay at tinanaw siya. At samantalang nasa malayo pa ang kanyang anak. Tumakbo ang ama palapit sa anak niya. Mari nating ipagdasal na gabayan tayo kung kailan magsasalita. Ano ang sasabihin at oo sa ilang pagkakataon. Kailan tatahimik? Alalahanin natin ang ating mga anak at mga pamilya ay nagpasya na sundin ang ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas bago pa man sila isinilang sa mundo. Kung minsan, napupukaw lang muli ang mga sagradong damdamin o damdamin iyon, no? ng mga karanasan nila sa buhay. Sa huli, ang pasya na mahalin at sundin ang Panginoon ay sa kanila pa rin
magmumula. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan sa magandang umaga. Salamat sa buhay at kalakasan ng iyong mga anak. Pagpalain mo po ang mga anak mong ito na narito, nakikinig ng iyong mga salita at maging maibahagi nila ang mga salitang ito sa iba upang silang iba o Diyos ay makakilala sa inyo at sila din ay maligtas. Ingatan mo po ang lahat ng nakikinig, maging ang kanilang buong sambahayan. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Pagkos, proteksyonan mo po sila, Panginoon. Panginoon Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo na hindi po namin ito sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen.